What's up mga guys? Magandang araw sa ating lahat. Yan. So ngayon guys, meron tayong i-share no. Meron tayong tanggap dito na speaker. Nasunog po ito. Yan. Papakita natin sa inyo yung speaker na dinala dito para meron kayong idea sa ganitong klase na speaker no. Yan. So magbibigay na rin ako ng kaunting tips dito para maiwasan natin masunog yung ating speakers. Yan. Lalong-lalo na sa mga baguhan, yung hindi pa kabisado yung paggamit ng speaker. Yan. So, magbibigay tayo ng idea. At saka sa mga bago nating pasok sa channel natin, no? Marami po tayong tutorial, mga video, lalong-lalo na sa repair, reviews, tsaka mga sharing about tips sa sound system, no? Yan. So, pwede po kayo manood sa iba kong mga video. Tsaka kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin, pwede po kayo mag-subscribe para lagi po kayong updated pag mayroon tayong bagong in-upload na videos. Tsaka paki-like na rin and share para may bahagi tayong konting kalaman sa iba. Ayan. So, simulan na natin mga guys. Okay mga guys, no? Bali ito yung speaker na dinala dito ng isang araw. So ngayon lang natin to nabuksan kasi medyo busy po tayo. Ayan. So ito, nabaklas ko na yung kaniyang dust cap. Ayan. So sunog talaga mga guys yung kaniyang voice coil. Ayan. So bago tayo magbibigay ng tips, share muna natin yung brand ng speaker na to. Yan. Bali yung brand ng speaker na to is Live. Yung model niya is sub 12 na 500. Yung kanyang power dito is naka 500 watts with impedance 8 ohms. Ayan. So ito yung subwoofer type na Live speaker. Yan. Yung kanyang terminal pala mga guys, ganito, common na. Kung magkagabit na ng wire dito, pwede mo itali. Pero mas mainam is isusolda mo talaga para hindi po siya matanggal yung wire. Yan. So okay naman ganitong klase na speaker, kadalasan ginagamit to sa video key. Tsaka ginagamit rin to pambahay, pwede na to pambahay. So malakas naman to, itong klase na speaker. May medyo kamahalan lang pag Live yung brand. Yan. Tapos malaki yung kaniyang magnet. Susukatin pala natin yung magnet niya. Yung dito, yung diameter ng magnet. Ayan mga guys. Ayan. So yung kaniyang diameter ng magnet is umabot po siya ng 6 inches and 1/4, no? Ayan. Itong sa gitna is lahat ng speakers meron talagang butas sa gitna. Bali ito yung exhaust sa init sa loob ng speaker. Yan. Nasa loob kasi dito yung kaniyang voice coil. Yan. Yung height pala ng magnet dito or kapal is nasa 2 cm. Yan. Yan mga guys. So, bali yung height pala ng speaker na ito is ipapakita na rin natin guys para may idea po tayo. So, around 5 inches and 1/4 yung kanyang height. Ayan po siya mga guys, oh. Tapos yung kanyang diameter talaga dito is nasa 12 inches talaga. Yan, naka 12 inches point po yung kanyang total diameter. Yung kanyang speaker cone type dito is naka subwoofer. Ito, naka ganito, isang roll lang. Sa woofer type. Ayan. Pagdating naman dito sa kanyang voice coil, susukatin natin. Bali kung magsusukat tayo ng voice coil sa ating speaker, is gagamit tayo ng kadalasan kasi guys, yung ginagamit na pagsukat dito is millimeter. Yan. Lalong-lalo na kapag order tayo ng voice coil sa online. Yung ginagamit talaga dito nila na sukat ay millimeter. So, sa millimeter po tayo magsusukat, magbabase. Ayan. Pwede tayo gagamit ng tape measure, ruler, tsaka ganito.
metrosan kung sa Bisaya. Ayan. So, ito yung millimeter sa baba. Ayan. Susukatin lang natin guys para may idea po kayo. Lalong-lalo na sa mga nagbabalak pa lang na bumuo ng mini sounds. So, dito guys, papakita natin yung sukat niya. Ayan. Bali, sintro nyo lang guys yung sukat niyo. Sa gitna talaga kayo magsukat para makuha nyo yung sukat ng voice coil. Yan. Makikita natin. Yan. So, nasa 65. Yan. 65.5 mm yung kanyang voice coil. Yan. 65.5 mm yung kanyang voice coil. Yan. Tapos, kung bibili tayo ng voice coil sa online, is tanggalin nyo muna itong voice coil na sira. Yan. Kasi depende rin yan sa haba, yung height ng voice coil. Kailangan masukat nyo rin guys yung haba ng voice coil. Yan. Kailangan matanggal po itong voice coil sa mismong speaker bago tayo order sa online. Kasi merong binibenta sa online na maikli lang yung height. Kung ganito, mga woofer is mataas po yung gap or height ng voice coil. Tulad nito, naputo lang sa init. Yan. So, tanggalin nyo lang yung voice coil, tapos sukatin nyo lang yung height. Yan, kung ano yung height nito. Tanggalin nyo muna yung voice coil. Yan, pag ganun. Ayan. So, overall guys, ito pala yung mukha ng live na subwoofer. 500 watts. Ayan po siya mga guys. Okay naman yung item. Yan. Yung problema lang nito is yung paggamit natin. Lahat ng brand na modelo ng speaker is okay lahat. So, mas mainam kung meron kang budget, doon ka sa mamahalin kasi yung mga ginagamit na parts nila is original tapos quality. Kung sa mga budget speaker naman, okay lang yan kung wala tayong budget tapos pang personal na gamit lang, pambahay lang. So, okay din yan. Depende na talaga yan sa paggamit, no? Yan. Tapos, yung mga budget speaker, yung mga mura na speaker, is okay naman yung materials na ginagamit. Yan. Kaso nga lang, yung iba is, yung ginagamit na pandikit is maliit lang. Kaya siya, yung ibang speaker is na disalign dahil maliit lang yung mga pandikit na nalagay, no? Tapos, pagdating naman sa mga voice coil, yung ibang mga mura is okay naman, halos magkapareho lang sa mga original. Yan. Depende rin kasi yan sa mga ginagamit sa mga kumpanya, yung mga ginagamit na mga materials. Tulad nito, yung ginagamit nila dito is hindi aluminum. Yung ginagamit nila dito is na fiber, no? Ito. Yan. Fiber yung ginagamit. Yan. So, itong speaker na to is nasunog siya. So, may tendency dito na nasobrahan ng bass, no? Or, medyo malakas yung kaniyang amplifier or power amplifier na ginagamit dito. Yan. Dahil, nasusunog talaga siya. Lahat ng speaker, mamahalin or mura is, nakaranas din talaga ng sunog. Yan. Dahil yan sa paggamit natin. Hindi tayo marunong or nasubrahan natin. Kasi pag nalagpas na ito sa mga high voltage ng output na is masusunog talaga dahil sa sobrang init ng voice coil. Kapag nasusunog or umiinit, sobrang init ng voice coil is pag ganito mga fiber is matutunaw siya. Yan, ito. Yan, matutunaw kasi ito yung fiber. Pag sobrang init ng voice coil, yan, matutunaw kasi ito yung fiber niya. Ito guys, kaya gumagalaw siya. Tapos pag gumagalaw na tong kaniyang fiber na babin, ito siya, is hindi na siya pasok sa loob yung kaniyang voice coil. Parang sasayad na siya. Kapag sasayad na, is maiiwan na yung voice coil or maiiwan na yung mga coil sa loob ng magnet. Kaya yung iba is naiiwan sa loob yung coil. Tulad nito is naputol na, oh.
naiiwan yung iba. Dahil gumagalaw na itong fiber nito, pag gumagalaw, hindi na siya nagbabounce ng maayos. Yan. Yung iba, sumasabit na sa loob yung coil. Yan. So, yung iba naman, yung okay naman yung voice coil, yung mga coil hindi pa nasunog, pero yung pandikit na ginagamit sa coil, sa mismong fiber dito, is kaunti lang. Kaya yung iba, naiiwan yung coil sa loob ng magnet. Dahil kapag umiinit na yung coil, is natutunaw or nawawala na yung bisa yung pandikit. Kaya yung iba, naiwan na sa loob. Pansin natin, itong speaker nito, okay pa yung voice coil. So, nasisira lang yung coil niya sa loob dahil natanggal siya sa mismong ganito, yung pandikit niya, yung fiber na ginagamit. Pansin naman natin yung voice coil, kapag nasunog talaga siya is mangingitim po yan. Ayan. Pero dito, na sobrang sa init is ito, nagbibe na yung kanyang fiber kaya siya nagkaganito. Ayan. So, yung iba naman guys, kapag nasusunog yung speaker is sunog talaga yung coil dahil sa mataas na wattage na amplifier na ginagamit. Tapos, maliit lang yung watts ng speaker natin. Ayan. So, tips natin kapag hindi tayo masunugan, para maiwasan natin masunugan. Kung pansin mo ay yung speaker mo is maliit lang. So, kailangan watts talaga yung amplifier na gagamitin mo. Ayan. Kung malaki naman watts ng amplifier mo is wag mo ihataw yung bass. Yung kalmado lang yung bounce niya. Dahil yung nagpapasunog ng mismong speaker is yung init. Kapag malakas yung bouncing niya tapos hindi mo makontrol, yan talaga nagko-cause ng sunog ng speaker. Yan. Para maiwasan natin masunog, i-match talaga natin yung watts ng amplifier tsaka speaker. Tsaka isa din yon yung paggamit natin. Kailangan marunong tayo makinig sa speaker natin. Kapag pansin natin is basag na yung tunog ng speaker natin, is overdrive na yung tunog niya. Kailangan bawasan natin yung tunog or bawasan natin yung bass. Kasi yung pag nagpabasag ng speaker, yung bass talaga. Ayan. Lalong-lalo na yung speaker na ginagamit natin pang bass frequency is kailangan monitoring talaga yung pandinig natin. Kailangan marunong tayo makinig sa speaker natin para hindi siya matulad nito, masunog. Ayan. So, yan lang guys yung konting tips natin, So, baka sa susunod na mga araw is mapalitan ito ng bagong voice coil. So, mag-order pa tayo sa Shopee na ganitong sukat, parehong sukat. Tapos siyempre yung height, kailangan yung height niya, importante din yun. Yan, lalong-lalo na pang subwoofer, mahaba kasi yung height ng voice coil sa subwoofer. So, yan lang po mga guys sa video natin ngayon. Maraming salamat po sa laging suporta sa video natin. God bless, tsaka ingat po tayong lahat.